Kaberks, magandang araw sa inyong lahat. Chris Cusinero po. Nandito tayo ngayon sa isang thrift store at magdodonate tayo ng mga damit. May nag-message sa atin noong isang araw at sabi niya nga na marami siyang mga damit na kasya sa atin, sa kay Angelo, na pwede nating pamilian. So nagpunta kami doon sa bahay niya at pinili nga natin yung mga damit na gusto natin, kasya sa atin. Sabi niya, ininsist niya sa akin na kunin ko na daw lahat yung mga damit na na nandoon sa lapag at mamili na lang daw ako pagdating sa bahay. So sige, kinuha ko na lahat yung mga damit. Tapos namili kami ni Angelo ng mga ilang piraso. At ngayon nga, nandito lahat yung mga damit na yon. Hindi ko naman maipadala sa Pilipinas na balikbayan box kasi sobrang lalaki. Hindi kasya sa akin, hindi rin kasya kay Angelo. Sobrang lalaki, sobrang luluwag. So ang gagawin ko na lang, i-drop by ko dito sa donation center para maraming makinabang na ibang tao, diba? At the same time, pwede pa nila ibenta para kumita yung yung thrift store na to. So, yun ang good deeds natin para sa araw na to. Nag-effort tayo na dalhin dito tong mga damit na to. At the same time, nakakuha tayo ng mga ilang piraso na pwede natin magamit, no? Sayang din kasi. Pero mas maraming matutuwa kung i-donate natin halos lahat ng mga damit na yon. So dito tayo sa donation center. Ayan. Tatlong bag na malalaki yung mga damit na yan. May mga polo, may long sleeve, may jacket pa nga, tapos may mga pantalon. So marami-rami itong hakutin natin, no? Here my friend, I have more for you. Okay. Thank you. Thank you. Have a good day, my friend. So, yun. Pasukin natin tong thrift store nila para makita nyo na rin kung ano yung mga binibenta dito at magkano na rin para may idea kayo. Lahat nga pala nung makikita nyo na binibenta nila dito sa thrift store na to ay donation lahat yan. Kaya mura yung mga paninda nila rito, pero may mga items din na medyo mahal, lalo na yung mga branded o kaya yung mga almost brand new pa. Pero most of the items na binibenta nila rito affordable naman. Yung bag nga na hinawakan ko na yan for $12, pasyonista ka na talaga dyan. O kaya yung ganitong klase ng bag. O abay, lahat ng barya mo pwede mo ilagay dyan. Pati yung makeup kit mo, pati yung cellphone mo. O anong meron dito sa likod? Merong pang makeup pa, o. Diba? Panalo na, o. May salamin pa. Diba? For magkano ba to? $7. Di na masama. Tapos may mga ganitong klase rin ng bag dito, o. Wala bang pera sa loob to? Tignan nga natin. Naalala ko kasi yung isang thrift store na pinuntahan ko, tapos binulat-lat ko yung bag, tapos may nakita akong mga barya. Dito kahit pa paano, yung mga thrift store na ganito, talagang naka-organize yung mga gamit nila. Merong pang sosyalin, merong pang jacket, pang winter, pang summer, pang mga bathing suit, meron din sila rito. Kahit nangingitim na yung mga singit-singit ng bathing suit, binebenta pa din. Yung mga ganitong sapatos na pang-jogging, gusto mo? O yung may mga heels na ganyan? Or mga boots? Ang dami kaya dito. Mga jackets, yan. Mga pang-malakasan talagang pang-forma. Kahit walang pera, basta nakaporma, panalo. Ito yung mga sapatos na ganitong klase. Ganda, di ba? Nike. Oh, naku. Panalong panalo ka na. Chris, ba't hinahawakan mo yan? Marumurumi yung mga yan. Naku, okay lang yan. Mamaya, meron naman akong sanitizer sa sasakyan. Gamitin natin mamaya para mamatay lahat yung mga germs na yan. Anyway, ito na nga yung mga sapatos nila. O, pinapakita ko sa inyo para may idea kayo pag pumunta kayo dito. Huwag na kayo magdala ng sa katutak na mga gamit nyo. Dahil marami namang mabibili talaga dito sa mga thrift store. Pero kailangan, syempre, may dala kang pera. May budget ka pag pumunta ka dito sa Canada. Pero kung medyo tight ka sa budget at wala kang perang pambili para sa thrift store, pwede ka naman magpunta sa mga pages dito or mga groups na namimigay sila ng mga libreng items. Kaya lang, aabangan mo kung ano yung mga libreng namimigay nila rito. Pero dito sa thrift store, talagang marami kang mabibili rito ng mga pwede mong pamorma. Kagaya nga nitong sapatos na to, o, diba? United Colors of Benetton. Basta, marami kang pwedeng gamitin ng mga gamit na
second hand lang dito. Ako, nung una kaming dumating dito ni Tito Mango, pareho kami na dinala sa Banff kasi may Tony Romas dito sa Banff at doon nga kami nagtrabaho noon. First time namin magpunta rito, ilang piraso lang ang damit ko. Tapos isang sapatos lang ang dala ko talaga. Kaya nung unang sahod namin, nagpunta kami ng city tapos namili kami ng mga second hand na mga gamit, mga damit, mga short, mga kung ano-ano. Pang winter, mga jacket na makakapal. Dahil nung unang dating kami rito, talaga hindi namin alam na ganyan pala kalamig dito. So kailangan namin ng makakapal na jacket. Biruin mo, galing kami sa Turks and Caicos, tropical island sa Caribbean. Tapos pagdating namin dito sa Canada, wala kaming ibang suot na mga makakapal na jacket. Dumating nga kami noon, September. Pero malamig na yun para sa amin kasi galing nga kami sa tropical place. Hindi pa winter yung mga panahon na dumating kami dito sa Canada, pero sobrang ngatog na yung mga tuhod namin noon. Madalas pag wala akong ginagawa talaga, nagpupunta rin ako sa mga thrift store. Tapos chinecheck ko lang kung ano yung mga paninda nila para na rin ako namili. Kasi malilibang ka rin, saka nakakatuwa na makikita mo yung mga item na binibenta nila. Napakamura lang. Kung may dala kang extra pera, bibili ka ng gusto mo. Kahit na ano lang. Tapos minsan naman pagka may extra pera pa, namimili na rin ako ng pwede kong ipabagahe pa balikbayan back sa Pilipinas. Yung iba pagka nagpadala ng mga balikbayan back sa Pilipinas, brand new yung mga binibili nila, yung mga sale, yung mga mura. Ako, maski na yung nandito sa ukay-ukay dito sa Canada, pagka nagustuhan ko at maganda naman yung mga item, binibili ko rin. Tapos isinasama ko sa mga balikbayan box ko. Yung mga babasagin mga plato nila rito, ang dami. Yung mga ganito na lagay ng salad o lagay ng kaldereta o, di ba? Panalo, lagayan ng fruit salad, pwede rin, di ba? Ikot-ikot ka lang dito. Ito, maganda rin to. Panalo, lagayan ng salad. Yung mga item na binibenta dito, minsan kahit na wala kang plan na bumili, mapapabili ka ng mga items dito, mga collection o kaya mga display mo sa bahay, kagaya ng mga item na to na pwedeng ipang display sa bahay, di ba? Wala kang plano na bumili pero biglang mapapabili kay anak naman ng tipaklong na pagastos pa. Ewan ko kung yung ukay-ukay dyan sa Pilipinas kagaya rin ng mga ukay-ukay ang mga thrift store dito sa Canada. Kasi dito nakasegregate lahat, sapatos sa sapatos, damit sa damit, appliances, or kung ano-ano pa. May hiwa-hiwalay talaga yung mga yan Kagaya nito mga baso nila rito, mga mugs nila, gaganda. Tumingin ako nung isang araw ng mga mugs sa Banff kasi nga nagpunta kami ni Angelo doon nung isang araw. Ewan ko kung napanood nyo na yon. Last week yon, nagpunta kami sa Banff at actually bago kami nag-Banff, nagpunta kami ng Okotoks. Yun yung nag-breakfast ako na medyo napamahal kami kasi nga walang ibang breakfast na makakainan doon sa area na yun. But anyway, kung napanood nyo yun, doon nga nakita ko yung mga mugs nila doon na sobrang mamahal. Yung mga tumbler nila. Pero dito, makikita nyo talaga ng mga bargain lang yung mga presyo ng mga yan. Kapag mayroon ako mga tumbler na nagustuhan, bumibili rin ako dito. O kaya yung iba, pinapadala ko rin sa Pilipinas. Kasi yung mga tumbler na yan, matitigas din ng mga yan Kapag pinapadala ko yung mga tumbler na yan sa balikbayan box, ang ginagawa ko lang naman nilalagay ko siya sa gitna ng box yung pagitan ng mga damit para hindi siya mayupi o mabasag bago makarating sa Pilipinas. Yung mga item dito, mga abubot na binibenta nila, hindi mo alam kung ano yung makikita mo dito Minsan merong mga item dito na sobrang mahal na hindi mo alam, ganun pala yung presyo. 'Di ba? Marami nga talaga mga nagti-thrift store na nagbebenta sa Amazon or nagbebenta sa mga pawn shop kasi may mga item dito na ang mura mo lang binili o bibilhin pagkatapos ang mahal-mahal pala pagka chinek mo na online. Napahaba na pala yung kwentuhan natin mga ka-Berks. Ano ba? Okay lang ba sa inyo yung ganitong klase ng content? Kasi hindi ko alam kung mahilig din kayo sa mga ukay-ukay na ganito Kung umabot kayo dito sa part ng video na to, pwede kang mag-comment dyan sa baba. Tapos ilagay mo dyan kung ano yung gusto mong content na gamitin natin or ilagay natin o i-adventure natin, i-explore natin. Malay mo, maganda pala yung idea na kinoment mo, gawin natin sa susunod na vlog natin, di ba? Minsan kasi sa dami na ng mga nagawa kong content, hindi ko na alam kung ano pa yung gagawin ko or i-explore ko para sa inyong lahat. Ang gusto ko naman talaga mag-explore, mag-adventure dito sa ating channel na Chris Cusinero Adventures dito sa ating YouTube channel. Tara, labas na tayo at na-explore na natin tong thrift store nila rito. Ang ganda ng painting na to. Kita nyo mga ka-Berks, magkano to? $25 ang isa, pero ang lalaki niyan.
Wow, 2 piraso na pagkaganda-gandang painting. Kung meron lang ako sariling bahay, bibilihin ko yan eh. So ayun, nakaikot na tayo dito sa thrift store. Nakalibot na rin tayo pero syempre hindi tayo bibili at nagtitipid tayo. Saka na tayo bumili pag kailangan na natin bumili. Ayos na mga kaberk. So tara, uwi na tayo sa bahay at magluluto pa ako ngayon ng tahong. Tortang tahong lulutuin ko. Anyway, at nag-deliver na rin tayo na i-donate na natin yung ating mga bagabagahing mga damit at mga jacket na bigay din sa atin. Pero malaking tulong pa rin na i-share natin yung sa iba. But anyway, magandang araw po sa inyong lahat. Chris Cusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kabreks. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang tiyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang ganito ang nangyayari. Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe. Mga ka-Berks, tara muna gala. Mga lugar dito kanyang ipapakita. At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin. Pag Chris Cusinero, matik papasarapin. Yum! OFW na nagsumikap ng ibang bayan kahit malayo sa